Hi guys! Welcome to VA Diaries, ang channel kung saan sabay-sabay tayo na nag-grow professionally and personally. Kaya don't forget to like and subscribe. I-share ko sa inyo yung aking personal experience with Pineapple Staffing during my initial interview. Kaya abangan nyo po mamaya yung mga tanong na binigay nila sa akin. Nag-apply po kasi ako sa kanila kasi nag-accept po sila ng mga applicants kahit wala pang VA experience. And nakalimutan ko na nga na may application nga pala ako sa kanila. Nagulat ako na meron akong email. Akala ko rejection email na naman. So, ang sabi nung recruiter, "Thanks very much for your interest in Pineapple Staffing. We'll connect via video call about the business virtual assistant role on May 7." That's the following day, 11:45 p.m. 30 minutes. Eh di ayun, nabuhayan naman ako ng loob kasi at least kahit paano meron na naman akong isa pang chance para maging VA. O, di ba? At ito yung mga naging tanong nila sa akin. Una, pinadiscuss sa akin ni interviewer yung mga naging experiences ko nung nasa BPO pa ako. So, diniscuss ko naman lahat ng mga tasks ko doon. And then, sumunod is nag-focus na si interviewer sa competencies ko. So, mostly about my skills na ginagawa ko doon sa BPO. Tinanong niya ako ng 3 things that I can offer into a client or to their company. So, ako, ang sinagot ko, una, customer service kasi nag-technical support din ako. So, somewhat related din naman yun sa customer service. And then, reporting kasi may konting alam naman ako sa pag-generate ng reports. Tapos, inask niya rin ako kung gaano ako ka-proficient in terms of Excel. So, nagpaka-honest naman ako. Hawi ko, between 6 and 7 lang. So, hindi naman talaga ako expert. At saka, pangatlong skill na sinabi ko is yung presentation skills ko. Sabi kong ganyan. Kasi, doon sa manufacturing industry kung saan ako din nagtrabaho before, organize ako and nakakapag-conduct din naman ako ng mga trainings, orientation sa mga new hires at saka sa mga tenured din employees. And then, nagkakandak din ako ng parang ganito, mga mini sessions, mini tutorials, mini training, mga ganon. After nun, napunta kami sa usapang cold calling. So, tinanong niya ako kung okay lang ba sa akin na mag-cold calling. Eh di sabi ko, syempre oo. Kasi sikat na sikat siya, 'di ba? So, ako na wala pang experience sa pag-VA na talagang professional experience. Sabi ko, that's one skill na gusto ko talagang matutunan. Sabi ko ganun. That's an additional skill that's gonna be good to acquire. Sabi ko ganun. Kasi parang laging may hiring yan, lagi siyang in demand. Nakikita ko lagi yan sa mga Facebook post, sa mga job groups, no, mga job hunting groups. Iyon. Tapos sumunod na tinanong na sa akin is, do I know how to manage a Facebook page daw ba? So, sabi ko, nagpaka-honest ako na wala akong professional background in managing a Facebook account. Pero I used to have my own personal Facebook page few years back, sabi ko. Kasi meron akong slight advocacy before. And then, tinanong niya ako, in terms of growing the Facebook page, nagbabayad daw ba ako ng mga ads? Sabi niya ganon. So, sabi ko, no. Sabi ko, kasi it was just for personal use and hobby ko lang siya. Where sabi ko, I post lang mga memes, mga quotes, sabi kong ganyan. And then, gumagamit lang ako ng Canva para mag-design ng mga napaka-basic lang ako na graphics. And then, mga articles lang din, nakukuha ko lang din kung saan-saang post. Tapos, nire-repost ko lang, sabi kong gano'n, na related ka ako doon sa advocacy ko. So, yun yung naging flow ng mga tanong niya sa akin. And then, napakabilis lang kasi 30 minutes lang naman. And then, nung ni-wrap up niya, ito na yung ating fun fact, ni-wrap up niya yung aming meeting, sinabi naman niya sa akin na it was a client matching type of employment, which is aware naman na ako kasi meron din ako naging experience na client matching interview before sa Spear Rocket. Panoorin nyo rin po yung naging experience ko doon na nakaloka talaga. Doon, andito rin din po yung naka-upload din po sa channel na to. And then, ang maganda dito, naging transparent naman si interviewer. Ang sabi niya sa akin, 2 to 8 weeks na wait time, kung okay lang ba daw sa akin yun. Sabi ko, of course, sabi ko, willing to wait naman ako, sabi kong ganyan. And then, ang isa pang maganda is, nagpo-provide din sila ng free training. Tignan natin kung magpo-proceed tayo sa next stage para ma-share ko rin po sa inyo yung magiging experiences ko. Kaya kung hindi ka pa po nakasubscribe, please feel free to like and subscribe. Balik-balikan nyo po yung mga videos dito dahil ang dami ko po talagang shinare na mga tips about interviews. Keep safe everyone. Thank you very much. See you po ulit sa susunod ko
kong video. Huwag niyo pong kalimutan yung how to apply to Pineapple Staffing. Bye!